Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa libu-libong tagapakinig at tagahanga mo. Ako nga pala si Jeremias. Mula bata ay nakahilig ako na ang mga kwentong katatakutan at kababalaghan. Lumaki ako sa piling ng aking lolong si Malvaro na kilalang magaling na manggagamot. Ayon po kay Lolo, nagsimula siyang mag-aral ng espiritual noong edad na 14. Isang matandang lalaki sa kanilang lugar ang nagbigay ng lahat ng kanyang kaalaman at nang pumanaw ito ay siya na ang pumalit. Taong 1973, nagkakilala sila ni Lola Remedios nang maging pasyente niya ito. Nagkaroon ng manliligaw si Lola na kalaunan ay nalaman niyang isa palang aswang. Kuya Bari, maganda po si Lola noong kabataan niya. Halos lahat ng kabinataan sa kanilang lugar ay namimintuho sa kanya at isa na dito si Salawadi. Noong biguin ni Lola ang manliligaw ay dito na nagumpisa ang panggagambala sa buong pamilya niya, kaya lumapit na sila kay Lolo. Kilala siya noon sa tawag na binatang berdugo ng mga aswang. Kaya sa tuwing magkakaroon ng panggagambala ng mga aswang ay si Lolo ang tinatawag upang sugpuin ang mga ito. Sinadya ng ama ni Lola si Lolo Malvaro upang humingi nga ng tulong. Ayon dito, ilang linggo nang isa-isang nagkakamatayan ang kanilang mga alagang hayop. Madalas din nilang makita na umaaligid sa lugar si Salawadi. Walang inaksayang oras si Lolo at kaagad niyang pinuntahan ang tahanan nila Lola Remedios. Pagdating pa lang ni Lolo Malvaro sa lugar ay ramdam na niya ang mabigat na presensya sa kanyang paligid. Gayon din ang ilang taong umaaligid na tila ba nagmamasid. Bago pumasok sa bakuran nila Lola, nagsambit siya ng mga kataga at pumadyak ng 3 ulit sa lupa. Gulat na gulat noon ang ama ni Lola nang isa-isang magbagsakan ang 3 kalalakihan na nakatayo sa di kalayuan sa bakuran nila. Nagmamadali namang pumasok ang 2 sa tahanan at kaagad na inilabas ni Lolo ang kanyang mga kagamitan sa panggagamot. Naglagay siya ng mga pangontra sa lahat ng bintana at pintuan ng bahay. Matapos po iyon ay inaya ni Lolo ang ama ni Lola na samahan siyang magtungo sa ilog kung saan maraming nakatanim na puno ng kawayan. Nanguha sila ng mga bagakay at kaagad ding bumalik ng tahanan. Nilagyan ni Lolo ng bagakay ang paligid ng tahanan. Ganon din ang bakod. Nagsulat din siya ng mga kataga sa papel at idinikit iyon sa 4 na sulok ng tahanan. Matapos ang mga ginawa ni Lolo, si Lola Remedios naman ang hinarap niya. Pinaupo niya si Lola sa isang silya at nag-usal ng mga kataga sa kahinipan ang bunbunan ni Lola. Tumagal po ng halos kalahating oras ang ginagawang ritual ni Lolo at matapos po iyon ay naglabas siya ng isang medalyon ng San Benito at ito ay ibinigay kay Lola. Huwag mong huhubarin yan upang hindi ka malapitan ng mga masasamang espiritu at elemento, wika ni Lolo. Lumipas ang mahabang oras, sumapit na ang takip silim. Habang kumakain ang buong pamilya, si Lolo naman ay nagmamasid sa paligid habang nakaupo sa terasa ng tahanan. Lumapit si Lola Remedios at inabutan ng makakain si Lolo. Naku naman, nag-abala ka pa, busog pa naman ako eh. Isa pa, hindi ka na dapat lumabas dahil anumang oras, natitiyak kong may darating na isa sa mga aswang na naabutan kong umaaligid kanina. Wika ni Lolo. Nainis naman si Lola Remedios at muling bumalik sa loob ng tahanan. Dala ang pagkaing hindi tinanggap ni Lolo Malvaro.
Ilang minuto ang nakalipas. 3 kalalakihan ang napansin ni Lolo na papalapit sa tahanan. Huminto ang mga ito sa tarangkahan at masamang tumitig kay Lolo Malvaro. "O ano? Hindi ba kayo makapasok? Bakit ayaw niyong tigilan sa panggugulo ang pamilyang ito?" tanong ni Lolo sa mga lalaki. Ikaw pala yan, Malvaro. Matagal ko nang hinahangad na makaharap ka. Pero palagi akong pinipigilan ng aking ama. Marami ka nang napatay na kalahi ko at iba pang lahi ng aswang. Kinatatakutan ka, pero hindi ako tulad nila ha. Hindi ka uubra sa lakas at bilis ko. Tugon naman ng isa sa mga lalaki. Matipuno ang pangangatawan nito at may katangkaran. Nagpakilala ito bilang Salawade. Kaagad na nag-usal ng mga kataga si Lolo. Biglang napaluhod ang lalaki at hindi naman makakilos ang 2 pang kasama nito. Dito na humakbang papalabas ng bahay si Lolo at lumapit sa 3. Kuya Bari, mula sa puntong ito ay punto vista na ni Lolo ang gagamitin ko upang maipaliwanag ng maayos ang mga pangyayari. Kaagad akong nag-usal ng mga orasyon at tinapik sa dibdib ang 3 lalaki. Isang uri ng gamit na hindi ko maaaring isiwalat dahil lubhang delikado ang gamit na ito. Isa itong kasa ng mga orasyon na maaaring makapantay ng anumang nilalang gamit lamang ang paghawak. Pasasabugin nito ang puso hanggang sa bawian ng buhay. Gumagana lang ang gamit kapag may banta sa iyong buhay o di kaya naman ay sobrang sama ng nilalang na makakaharap mo. Alam ito ng lahat ng mga antingero at albularyo. Matapos kong gamitin ang isa sa pinakamalakas kong gamit, kaagad kong inalis ang pamako. Humihingal na bumagsak sa lupa ang 2 lalaki habang si Salawade naman ay sumusuka na ng dugo. Pero nagawa pang makatayo at mabuhat ang 2 kasama. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Mabilis na umalis ang mga ito sa lugar. Noong pabalik na ako sa loob ng tahanan, nasa lubong ko ang ama ni Remedios. Nakita sa mukha ang takot at pag-alala. Malvaro, nakita kong bumagsak si Salawade ha. Tiyak na hindi titigil ang mga kalahi niya hanggat hindi nakakaganti ang mga iyan. Wika nito habang papalit-palit na pinagsasalikop ang mga kamay. Huwag kang mag-alala, nilagyan ko ng tanda si Salawade. Madali ko pong malalaman ang kinaroroonan nila. At ngayong gabi, tinitiyak ko sa inyo na matitigil na ang panggugulo nila. Susundan ko ang mga aswang sa mismong lugar nila. Tugon ko, sabay tapik sa balikat nito. Wala akong inaksayang oras, Kuya Bari, at kaagad kong hinanda ang aking mga kagamitan. Iniwan ko sa kanila ang isang buntot pagi at isang botelya ng himag. Ang himag po ay isang uri ng langis na mabisang pangontra sa mga aswang. Kaagad akong lumakad at sinundan ang bakas ng tandang ikinabit ko kay Salawade. Makalipas ang 2 oras na paglalakad, narating ko ang isang lugar na hindi ako pamilyar. Mula sa aking kinatatayuan, kita ko sa bandang ibaba ang ilang kabahayan na yari sa pawid at kawayan. May mga sulo sa harap ng mga bahay at sa di kalayuan ay nakatayo ang isang malaking tahanan na yari sa tabla. Ramdam ko ang presensya ni Salawade sa lugar na ito, pero mahina na ito. Bago ako nagpatuloy sa aking paglalakad ay nag-usal ako ng malalakas na sabulag.
ilang sandali ang lumipas, biglang may kung anong tumama sa aking tagiliran at nang kapain ko ito ay nakaramdam ako ng hapdi. Nagpalinga-linga ako sa paligid ngunit wala akong makita. Kaagad kong inilabas ang punyal na yari sa tanso at nakiramdam ng maigi. Maya-maya pa, bigla akong natumba sa aking kinatatayuan at humapdi ang aking dalawang binti. Hindi ko ininda ang sakit at mabilis akong tumayo, ngunit muli akong tumumba nang may kung anong tumama sa aking sikmura. Halos hindi ako makahinga sa sobrang lakas ng pagkakatama sa akin. Ano, Malvaro? Hanggang dyan na lang ba ang kaya mo? Ako si Sahid, ang ama ni Salawade, na pinaslang mo. Alam kong may kasalanan ng aking anak, pero ang anak ay anak. Gaano man ito kasama, hindi maaatim ng isang magulang na makitang mamatay sa kanyang harapan ng kanyang anak. Wika ng isang tinig na nagmula sa madilim na bahagi, sa di kalayuan sa kinatatayuan ko. Mula sa isang malaking puno ng sampalok ay lumabas ang isang matandang lalaki. Nasa likuran naman ito ang dalawang naglalakihang nilalang. Mabalahibo ang buong katawan. Mahahaba ang nguso. Nakangisi ang mga ito at kita ang pagtulo ng malapot na laway nito. Kahit anong lakas mo, hindi ka mananalo sa mga alaga akong umangob. Singbilis sila ng kidlat at kailanman ay hindi ito matatabatan ng isang normal na taong kagaya mo. Dagdag pa ng matanda at humakbang ito papalapit sa akin. Kaagad kong hinawakan ang aking kwintas na yari sa dignum kung saan naroroon ang isa sa pinakamalakas kong gamit. Inusal ko ang mga kataga noon habang nakatitig sa mga nilalang na nasa aking harapan. Kahit anong gawin mo ay hindi uubra sa... Hindi na natapos ng matanda ang kanyang pagsasalita nang bigla itong mapaluhod sa lupa at sumuka ng dugo. Ang dalawang alaga naman nito ay natumba at biglang naging abo. Huwag mong sabihing tangan mo ang gamit na Hindi na natapos ng matanda ang sasabihin niya dahil nalagutan na ito ng hininga. Tumumba ang walang buhay na katawan nito at sumubsob sa lupa. Kuya Bari, ang umangob nga pala ay isang uri ng aswang na sa gubat na ninirahan. Mabilis nga itong kumilos pero hindi nila kayang tagalan kahit ang mababang uri ng tigalpo. Napaupo ako sa lupa, dala ng matinding pagod at pagkirot ng mga sugat na tinamo ko. Nakiramdam akong muli sa paligid at hindi ko na naramdaman ang presensya ni Salawade. Maaaring naghihingalo na ito bago pa man ako dumating sa lugar, kaya mahina na rin ang nararamdaman kong presensya niya. Ilang minuto ang lumipas, isa-isang namatay ang mga sulo sa mga kabahayan at nakarinig ako ng mga pag-angil na papalayo. Nanatili ako sa lugar hanggang sa sumikat ang araw. Noong magliwanag ay lumapit ako sa mga kabahayan. Wala na ang mga nakatira. Naging isang abandonadong sityo ang buong lugar. Noong magbalik ako sa tahanan nila Remedios ay kaagad akong sinalubong ng mag-anak. Ginamot ni Remedios ang mga sugat ko at doon ko lang napansin ang kagandahang taglay ng dalaga. Simula ng araw na iyon ay sinimulan ko na ang aking panliligaw sa kanya. Makalipas ang 6 na buwang panunuyo ay sinagot din ako ni Remedios. Wala na rin akong nabalitaan tungkol sa
panggagambala ng mga aswang at ang kanilang sityo ay nanatiling abandonado at kinatatakutan ng mga taong naninirahan malapit dito. Ito po ang kwento ng aking lolo Malvaro Cuyabari, isang magaling na manggagamot at kinatatakutan ng mga aswang. Siya nga pala, isa lang po ito sa mga kwento niya sa akin at marami pa po akong ikikwento sa inyo sa susunod na mga araw. Isang kasaysayan sa buhay ng isang manggagamot na hindi niya malilimutan. Isang pangyayari kung bakit niya nakilala ang aking Lola Remedios. Isang kakaibang galing ang ipinamalas sa atin ng aking Lolo Malvaro nang minsan siyang magtungo sa puro ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at sana po'y mapasama ang kwentong ito sa mga ibabahagi mo sa inyong channel. More power and subscribers po at sana ay magustuhan ito ng inyong mga tagapakinig. Lubos na gumagalang, Jeremias. Oh, talo ka na naman, Alfredo. Mukhang dala-dala mo na naman ang kamalasa mo, pare. Narinig kong pang-aasar ni Robin kay Alfredo. Napailing-iling naman ako dahil sa aking narinig. Hindi na rin naman bago sa akin iyon dahil sa ilang buwan na palagi kong pagtatambay sa sugalan ay palagi kong naririnig ang pang-aasar ni Robin kay Alfredo. Magkumpare ang dalawa at katulad ko ay mahilig din silang magsugal. Kung gaano kaswerte si Robin sa sugalan ay kabaliktaran naman niya si Alfredo na palaging umuuwing talunan. Ang mga Kastila ang nag-impluwensya sa mga Pilipino sa sugal. Nangunguna na rin ang kilala natin sa tinatawag na sabong. Maliban sa sabong ay mayroon ding baraha, sungka, bilyard at iba pa. Nasubukan ko rin naman ang sabong dati pero mas nalilibang ako sa paglalaro ng baraha sa bahay sugalan. Bakit nga ba mahilig ang mga tao sa sugal? Tipong sa halip na mag-iipon o kaya'y unahin ang pangangailangan sa loob ng bahay ay mas inuuna pang daanan ang sugalan. Aaminin ko, Kuya Bari, isa ako sa mga tao na mahilig sa sugal pero hindi katulad ng dalawang magkumpare ay timbang lang ang swerte at malas ko. Natatalo ako pero may oras din na nagwawagi. Napakaliit ng pagkakataong manalo na nagiging resulta naman sa pagkasira ng buhay sa karamihan. Naging mahilig lang ako sa sugal dahil sa panghihikayat ng mga barkada ko. Nakakaaliw at nagbibigay ito ng kakaibang saya, dahilan kung bakit ako nagpatuloy. Sinasabi ng mga tao na ang pagsusugal ay maaari ding maging lubhang, nakakahumaling at nawalan ka ng produktibidad sa trabaho at pamilya mo. Bagamat totoo ang bahaging iyon, kung mag-iingat ka sa pagsusugal, wala namang masama. Ang pagsusugal ay nagdudulot din naman ito ng kaginhawaan mula sa lahat ng gapos ng buhay. Magandang araw po, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Samson. Ako po ay tubong probinsya. Isa akong grocery store owner at pamilyadong tao sa kasalukuyan. Payak lang ang pamumuhay na mayroon kami. Ipinanganak po ako noong kapanahunan pa ni former President Ferdinand Marcos. Tuwing hapon ay nakasanayan ko na ang dumaan sa bahay pasugalan dito sa aming baryo. Kasama ko naman ang iilan sa mga kaibigan ko. Nang dahil sa hirap ng buhay ay grade 5 lang po ang natapos ko. Namasukan ako sa maliit na panaderya sa aming lugar. Isang hamak na mangingisda lamang ang aking ama, samantalang may bahay naman ang aking ina. 6 po kaming magkakapatid at ako ang ika-5.
Maagang nakapangasawa ang dalawa naming nakatatandang kapatid kung kaya't kaming apat lang ang naiwan sa pangangalaga ng aming mga magulang. Pare, dinalaw na naman ako ng aswang kagabi sa bahay. Alam mo bang muntik na nga niya ako mapatay? Mabuti na lamang at kasing laki ko ang katawan niya. Naglabang kami hanggang sa siya na mismo ang tumakbo. Narinig kong kwento ni Robin. Nagkataon na napadaan ako sa pwesto nila kung kaya't narinig ko iyon. Hindi na bago sa akin ang mga nilalang na katulad na lamang ng aswang, amaranhig at iba pa. Maliban doon ay naniniwala rin ako sa mga pamahiin. Baka naman may atraso ka pare. Ingat ka, baka dalawin ka na naman yan mamaya. Natatawang biro pa ng katabi niya. Hindi ko na po narinig pa ang iba nilang usapan dahil tinawag na ako ng mga kaibigan ko. Mabilis na tumakbo ang oras. Hindi ko man lang namalayan na lampas 10:00 na ng gabi pala nang matapos kami sa aming paglalaro. Oh, paano ba yan Alfredo? Talo ka na naman. Magpabisita ka rin kaya dun sa aswang, baka sakaling swertihin ka. Narinig ko pang malakas na pang-aasar na saad ni Robin sa kumpare niya. Napailing-iling lang ako bago nagpaalam sa mga kaibigan ko na mauuna na akong umuwi. Ay nako, manimik ka nga dyan Robin, napipiko na ako sa iyo ha. Narinig ko pang tugon ni Alfredo. Seryosong tao itong si Alfredo. Madalas ko siyang nakikita rito sa sugalan. Palagi itong talo. Mag-isa lang siya sa buhay. Magkasing edad lang kami. Sa pagkakaalam ko po ay nagmula siya sa ibang lalawigan na lumipat lang sa aming lugar. Hindi ko rin alam kung may pamilya ba siya o wala. Talaga namang napaka-misteryosong tao nitong si Alfredo. Mukhang napipikong ka na ata pre ah. Naku, baka malaman ko na lamang ha, ikaw pala ang aswang na palaging dumadalo sa akin ha. Biro pa ni Robin. Biglang napatayo si Alfredo at walang pasabi na lumabas sa bahay sugalan. Nadaanan pa nga niya ako at baka sa mukha niya ang pagkapikon. Ilang saglit pa ay umuwi na rin ako. Naabutan ko pa si tatay na nasa labas ng bahay. Akala ko nga papagalitan niya ako. Lumabas lang pala siya dahil may narinig siyang ingay. Dumiretso naman ako sa loob at naghapunan. Pagkatapos ay saka ako nagpahinga. Kinabukasan ay nagising ako dahil sa narinig na ingay mula sa labas. Umagang umaga, nagkwekwentuhan na naman ang mga kababaihan sa aming baryo. Hindi ko na lamang sila pinansin. Tinulungan ko pa nga si nanay na maghanda ng aming almusal. Pagkatapos ng aming almusal ay saka ako pumasok sa trabaho. Lampas 5:00 na nang mapadaan ako sa bahay sugalan. Sa labas pa lang ako ay rinig ko ang ingay na nagmumula sa loob. Naabutan ko pa si Alfredo at ang mga kumpare nito na nag-iinuman habang naglalaro ng baraha. Tinawag naman ako kaagad ng tropa ko nang makita nila ako. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Sa kalagitnaan ng masaya naming paglalaro ay bigla na lamang akong may narinig na sigawan. Naabutan na nakatayo si Alfredo sa harapan ni Robin. Nakangisi si Robin na animoy iniinsulto na naman itong si Alfredo. Oh, pikong ka na naman Alfredo. Talo ka na naman. Natatawang pang-asar na naman ni Robin sa kanya. Sa sobrang bilis ng pangyayari ay namalayan ko na lamang na nag-anyong halimaw itong si Alfredo.
Nagulat ang lahat ng taong nasa loob ng sugalan. Lumaki ang pangangatawan nito na binalutan ng makakapal na balahibo. Matutulis ang mga kuko at namumula ang mga mata. Sa sobrang pagkabigla ko ay halos hindi ako makagalaw sa aking kinatatayuan. Maging si Robin ay natulala. Naistatwa rin siya sa kanyang pwesto. Nagbalik lang ako sa wisyo nang tapikin ako sa braso ng tropa ko. Nababakas pa rin ang galit ng pagmumukha ni Alfredo kay Robin nang mga oras na iyon ay namumutla na. Alfredo! Isa kang aswang! Lumayo ka! Sigaw pa ni Robin. Bago pa man tuluyan na nakalapit sa kanya si Alfredo, ay mabilis itong hinarangan ng mga kasamahan nila. Nagpumiglas at nanlaban pa si Alfredo kung kaya't napasabak na rin kami sa gulo. Sama-sama namin pinigilan si Alfredo hanggang sa siya na mismo ang sumuko. Walang yaka, babalikan ka ta Robin, pagsisisihan mo ito. Galit pang bilin ni Alfredo bago nilisan ang bahay sugalan. Unti-unting umalis na din ang mga tao dahil sa nangyaring kaguluhan. Dinamayan pa nga namin si Robin na halatang nabigla dahil sa mga nangyari. Hindi na rin siya umuwi sa bahay niya ng gabing iyon sa takot na baka balikan siya ni Alfredo. Hindi siya talaga makapaniwala sa kanyang nakita. Nang mga sumunod na araw ay nabalitaan ko na lamang na natagpuan ang bangkay ni Robin sa kanyang bahay. Nagutay-gutay ito. Nawawala ang mga lamang loob nito, puso at maging ang kanyang ulo ay wasak daw. Kaagad na pinaghinalaan ng taong bayan na si Alfredo ang may kagagawan. Dapat na sunugin ng buhay ang may kagagawan nito. Hanggat maaga pa, kailangan na nating sugpuin ang aswang bago pa maulit ang pangyayaring ito. Galit na komento ng mga tao dahil sa nangyari. Nang gabing ding iyon, ay kaagad nilang pinuntahan si Alfredo sa bahay nito. Nang dahil sa biglaan nilang pagsugod ay hindi na nagawang makatakas pa ng aswang. Sinunog nila ito kasama ang kanyang tahanan. Bago pa sila tuluyang umalis ay sinigurado muna nilang hindi nakaligtas si Alfredo sa takot na baka gumanti ito sa kanila. Ang pangyayaring iyon ay inilihim ng aming baryo. Hindi na ito kumalat pa sa ibang lugar. Ang lihim ng aming bayan ay ibinaon sa hukay kasama ang alaala ni Robin at maging ang aswang sa sugalan. Hindi nagtagal ay tinamaan ng kanser ang aking ama dahilan ng pagkamatay nito. Hindi nakayanan ni nanay ang nangyari kung kaya't makalipas lang ang 2 buwan, siya naman ang sunod na namaalam. Nang dahil sa pangyayaring iyon, Kuya Bari, napagdesisyonan kong tumigil na sa aking pagsusugal. Lumuwas ako ng lungsod at naghanap ng trabaho. Naiwan naman ang mga nakababata kong kapatid sa pangangalaga ng iilan sa mga kamag-anak namin na nasa probinsya. Mahirap pero unti-unti rin kaming nakabangon. Nakahanap ako ng magandang trabaho sa isang pabrika. Buwan-buwan ako nagpapadala sa mga kapatid ko na nasa probinsya hanggang sa nakapagpatayo kami ng sariling negosyo. Sa lungsod ng Maynila ko na rin nakilala ang babaeng hindi ko aakalain na makakasama ko hanggang sa pagtanda. 3 buwan bago ang aming kasal ay sabay kaming umuwi sa probinsyang kinalakihan ko. Marami ang nagbago sa aming baryo. Umasenso na rin ang buhay ko at ng aking mga kapatid. Nang dahil po sa aking kasipagan ay nakabangon kaming lahat. Lagi nating tatandaan na bilog lamang ang mundo. Huwag iasa ang buhay sa kapalaran dahil ang kapalaran ng bawat tao ay mismong nasa palad nito. Tayo lang din ang may hawak ng sarili nating kapalaran.
Kaya ko po ito nasabi dahil minsan inasa ko na rin ang aking buhay dahil sa sugal. Kapag nanalo ka, doon ka mananabik at doon ka ulit maghahangad na manalo ulit hanggang sa isang araw matatalo ka pala. Ngunit ang kwento ko po ay hindi nagtatapos dito. Maaaring nagulat ang lahat dahil sa lihim ni Alfredo na isa palang aswang. Pagbalik po namin dito ay nabalitaan ko na mayroon din pala itong mga kapatid na nagmula sa Kabisayaan. Dito pala ito nahawa at napag-alaman kong dito pa rin sa baryo namin naninirahan ang kanyang mga kapatid. Kaya't noong dumating kami rito ay nabahala kaming mag-asawa dahil naikwento ko sa kanya ang mga nakakatakot na kababalaghan na nangyari dati. Hindi pa rin pala tapos ang kwentong aswang na ito dahil may nabalitaan ako sa aking mga kapitbahay na mayroon daw gumagala-gala sa gabi at mababalitaan mo na lang na may patay na nakahandusay sa kalye kinabukasan. Ganon din, wakwak ang tiyan at wala ang lamang loob. Kuya Barry, sino pa ba ang gagawa nun? Tanging mga aswang lang. Ngunit sa kasamaang palad po ay hindi matuntun ang mga kapatid ni Alfredo dahil ang mga ito daw ay parang mga palos na napakadulas at napakahirap hulihin. Nagpapalipat-lipat daw ito sa aming baryo, kaya't marami ang nabahala. Kailan ba matatapos ang kababalagang ito? Kuya Barry, kahit na nasa modernong panahon na po tayo ngayon ay mayroon pa ring aswang sa paligid. Katulad nga po dito sa baryo namin ngayon, mayroon pong gumagala. Mahirap matuntun at napakahirap hulihin. Ngunit upang wakasan ang lahat ng ito, nilisan na namin ang baryo namin, lalo na at dalawa na po ang anak namin ng misis ko. Ayoko nang bigyan sila ng problema dahil nagkakatroma na rin sila gabi-gabi. Kasalukuyan, nandito na kami ngayon sa Cavite kasama ang aking mga kapatid at ang aking pamilya at kinalimutan ko na ang lahat-lahat ng mga kababalaghang nangyari sa baryo namin. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Barry, na dahil lang sa aking bisyo na pagsusugal ay minsang nakasalamuha ako ng isang aswang sa sugalan. More power po sa inyong channel and sana po'y mapili niyo pong basahin ito sa mga susunod na araw. Lubos na gumagalang, Samson. Magandang araw po sa inyo, Kuya Barry. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang naging karanasan namin ng aking asawa noong nagbubuntis siya sa aming panganay na anak. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Louie. Itong kwentong ito ay nagsimulang mangyari noong nasa 6 na buwang ipinagbubuntis ng aking asawang si Maritoni ang aming anak. Nang mga panahong ding iyon, nagkaroon kami ng bagong kapitbahay na tawagin na lang natin sa pangalang Aling Carlota. Ito pong si Aling Carlota ay nagpakilala sa amin bilang pamangkin ng namayapang kapitbahay namin noon na si Lola Dore. Dahil walang ibang titira sa bahay ng matanda, siya na raw ang tumira dito. Mag-isa lang kasi si Aling Carlota sa buhay dahil hindi man lang ito nakapag-asawa at wala ring anak. Aling Carlota, kapag may kailangan po kayo wag ho kayong mahiyang magsabi sa amin ha. Salamat naman po at may kasama na itong asawa ko sa tuwing wala ako rito sa aming bahay. Saad ko kay Aling Carlota nang minsang isang hapon ay naabutan ko siyang nasa bahay namin. Magkasama sila ng aking asawa. Kuya Barry, naiiwan kasi itong walang kasama kaya sinamahan siya ng Ali. Mabuti nga yung may kasama siya at may makakausap
Lalo na at palagi siyang mag-isa rito sa bahay ninyo. O siya Louie, Maritoni, uuwi na ako sa aking bahay. Pagpapaalam niya sa amin. Napangiti naman kami ng aking asawa at nagpaalam na rin sa kanya. Ang bait talaga ni Aling Carlota, no? Mabuti na lang at kasama mo siya rito. Masayang wika ko pa sa aking asawa. Napangiti naman siya sa akin at sumang-ayon sa aking sinabi. Lumipas ang mga araw at mas lalong napalapit pa si Aling Carlota sa amin. Mabait kasi talaga ito at matulungin. Madalas niyang sinasamahan ng aking asawa sa tuwing wala ako sa aming bahay dahil nga sa aking trabaho. Kahit papaano ay hindi ako nababahala dahil alam kong may kasama ang aking asawa at may tutulong sa kanya kung sakaling kailanganin niya. Hanggang sa isang beses noon, malapit na ako sa aming bahay nang makita ko si Aling Carlota na naglalakad patungo roon. Tatawagin ko pa sana siya ngunit hindi ko na nagawa pa dahil mabilis ang kanyang naging paglalakad. Kinabahan naman ako dahil baka may nangyaring masama sa aking asawa kung kaya't dali-dali akong naglakad patungo sa aming bahay. Noong malapit na ako ay narinig kong nagsasalita si Aling Carlota. Laking pagtataka ko lang dahil hindi ko naman maintindihan kung ano ang mga sinasabi nito. Dahan-dahan ako sa aking pagkilos habang patuloy na nakikinig sa kung anuman ang sinasabi niya. Papalapit na ako sa aming pintuan nang tumigil siya sa kanyang pagsasalita. Dahil doon, nagpatuloy na ako sa aking paglalakad at walang pagdadalawang isip na pumasok na lang sa aming bahay. Nang makapasok na ako, napatingin kaagad ako kay Aling Carlota at sa aking asawa. Hindi ko alam Kuya Barry pero nakaramdam po ako ng kaba nang makitang nakaupo sa tabi ng tulog kong asawa si Aling Carlota habang nakahawak sa tiyan nito. Noong makita ako nito, dali-dali niyang inalis ang kanyang kamay sa tiyan ng aking asawa saka tumayo ito. Naku, mabuti naman at nakauwi ka na, Louie. May magbabantay na sa iyong asawa. O siya, mauna na ako ha, uuwi na ako. Pagpapaalam nito at dali-daling lumabas ng bahay. Nagtaka naman ako dahil sa itinurang iyon ni Aling Carlota. Hindi ko alam pero may nararamdaman akong kakaiba ng mga oras na iyon. Lalo na at naalala ko ang mga narinig kong salita na hindi ko naman maintindihan. Wala naman sigurong ginagawa si Aling Carlota sa asawa ko. Ay naku, pagod lang ito Louie. Sabi ko na lang sa aking sarili at saka hinayaan na lang ang natutulog kong asawa. Kinagabihan din noon nang magising ang aking asawa, nakahanda na ang aming hapunan dahil ako na ang nagluto. Niyaya ko na lamang siyang kumain at habang kumakain na kami, hindi ko maiwasang tanungin siya. Maritoni, wala ka bang nararamdamang kakaiba? Hindi ba masakit ang tiyan mo? Tanong ko sa kanya. Napatingin naman sa akin ang aking asawa dahil sa naging tanong ko sa kanya. Matagal pa bago siya makasagot sa akin. Wala naman. Hindi rin masakit ang tiyan ko. Sa katunayan nga mas lalong gumanda pa ang pakiramdam ko. Tugon naman ito sa akin. Napatango na lang ako sa kanya. Nagpatuloy na lang kami sa aming pagkain at noong matapos ay nagpasya na kaming magpahinga. Kinaumagahan, naiwan naman ang aking asawa sa aming bahay dahil may trabaho ako. Nagpaalam din ako sa kanya na gagabihin ako ng aking uwi. Bago ako umalis ng aming bahay, pinagsabihan ko pa siyang mag-iingat kay Aling Carlota. Napakunot noon naman siya at labis na nagtaka kaya napatanong siya sa akin kung bakit.
Ikinuwento ko naman sa kanya ang naabutan ko ng hapong iyon, kaya napatango na lang siya. Louie, magtiwala ka kay Aling Carlota, hindi siya masama. Wika pa niya sa akin. Hindi ko na siya pinatulan pa, Kuya Bari, at nagpaalam na akong aalis. Kinagabihan, mga bandang 7:00 ng gabi, umuwi na ako ng aming bahay. Habang naglalakad ako pa uwi, hindi ko maiwasan ang mangamba. Hindi ko alam pero kinakabahan talaga ako at nababahalang baka may nangyari sa aking asawa. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ay, grabe, ano ba naman to? Bakit ba ganito ang nararamdaman ko ngayon? Sana maayos ang aking asawa sa pag-uwi ko. Bulong ko lang sa aking sarili habang naglalakad pa uwi. Palinga-linga pa ako sa daanan ko dahil pakiramdam ko ay may nakasunod sa akin ng mga oras na iyon. Walang ano-ano. Bigla na lang bumigat ang aking mga pagyabag. Yung tipong tila may kung anong nakadagan sa aking balikat. Ilang sandali pa, nakarinig ako na tila bulong sa aking tenga. Dahil doon, nanigas na ang aking katawan at hindi na ako makalakad pa. Anong nangyayari sa akin? Bakit hindi ako makagalaw? Tanong ko sa aking sarili. Pinipilit ko ang gumalaw, ngunit bigo ako. Hanggang sa mas lumakas pa ang mga bulong sa aking tenga. Naalala ko ng mga oras na iyon ang pagsasalita ni Aling Carlota na hindi ko maintindihan. Subalit nagtataka ako dahil hindi niya kaboses ang kung sino mang bumubulong sa aking tenga. Iba rin ang salitang ginagamit nito. Sino ka? Anong kailangan mo? Nabulalas ko na lang dahil sa magkahalong kaba at takot na nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Nang walang ano-ano, nakarinig ako ng hagik-gik. Kaya inilibot ko ang aking mga mata sa aking paligid. Nakaramdam ako ng takot nang may makita akong tila maitim na aninong nakatayo. Ilang dipa ang layo nito sa akin. Hindi ko alam kung sino o ano iyon, ngunit ang alam ko lang ay nasa hindi magandang sitwasyon ako ng mga oras na iyon. Napapikit na lang ako dahil doon. Ilang sandali pa, naramdaman ko na lang na tila na igagalaw ko na ang aking katawan. Napamulat ako ng aking mga mata at tiningnan ko kung naroroon pa ang anino, ngunit wala na ito. Tatakbo ko ng tinungo ang aming bahay dahil sa nangyari sa akin. Mas lalo akong nag-alala. Noong makarating ako sa aming bahay, naabutan kong bukas ang aming pintuan. Mas binilisan ko ang aking pagtakbo at noong makapasok ako, nakita ko si Aling Carlota at ang aking asawa. Nasa likuran ni Aling Carlota ang aking asawa. Dali-dali akong lumapit sa kanila matapos kong isarado ang aming pintuan. Anong nangyayari rito? Tanong ko pa sa kanila dahil naririnig kong tila nag-uorasyon si Aling Carlota. Hindi sila sumagot sa akin, bagkus ay nagpatuloy lang si Aling Carlota sa kanyang ginagawang orasyon habang nakahawak naman sa kanya ang aking asawa. Nang mga oras na iyon, muli kong narinig ang mga pagbulong sa aking tenga dahilan para hindi ko na naman maigalaw ang aking katawan. Nagpalinga-linga ako sa aming bahay nang mapansin kong tila may kung anong anino akong nakikita.
Walang ano-ano. Naramdaman kong tila parang lumalaki ang aking ulo. Nakatingin lang sa akin ang aking asawa habang sumisigaw. "Tama na! Hindi mo makukuha ang anak namin!" Sigaw ni Maritoni. Nakahawak pa rin sa kanya si Aling Carlota na patuloy pa rin sa pag-usal ng orasyon. Noon ko lang ding napagtanto na napapalibutan pala sila ng asin. Sa isang kisap mata, bigla na lang dumilim ang paligid dahil namatay ang ilaw. "Huwag kang bibitaw sa akin! Huwag kang bibitaw sa akin!" Paulit-ulit na sabi ni Aling Carlota. Bigla naman akong nahulog sa sahig kaya dali-dali akong bumangon at lumapit sa aking asawa. Nang mahawakan ko siya ay sakto namang nakarinig kami ng malakas na orasyon. Hindi iyon si Aling Carlota, kaya batid naming may ibang tao kaming kasama ng mga oras na iyon. Iba rin ang kanyang pag-uorasyon dahil tila mapanganib ito. Napasigaw ang aking asawa dahil masakit raw ang tiyan nito. Mas nilakasan din ni Aling Carlota ang kanyang pag-uorasyon kontra sa kung sino mang nilalang na kasama namin. Makalipas ang ilang sandaling paglalaban nila ng orasyon ay biglang lumiwanag ang paligid. Wala kaming nakitang tao, bagkus ang nakita namin ay anino na mabilis na nawala. Tinulungan ko ang aking asawa na noon ay nakahawak pa rin sa tiyan niya. Maya-maya'y bigla na lang nawala ang pananakit ng kanyang tiyan. Dahil sa pagtataka ay napatanong kami kay Aling Carlota. Noon pa lang namin na nalaman na isa pala siyang manggagamot at ang nangyari ng gabing iyon ay labanan sa pagitan nila ng aswang na kakilala niya. Hindi daw niya aakalaing susundan pala siya nito at idadamay pa sana kami. Mabuti na lang at mas malakas itong si Aling Carlota at natalo niya ito. Nangako rin siyang hindi niya pababayaan ang aking asawa lalo na at maaaring bumalik iyon upang kunin ang aming anak. Aling Carlota, pasensya na po . Akala ko kasi may ginagawa na kayong hindi maganda sa asawa ko. Pasensya na po at napaghinalaan ko kayo ng masama. Ay walang problema, Louie. Ako ay nandito para ipagtanggol kayo. Wala akong masamang intensyon sa inyong mag-asawa. Sa katunayan ay para ko kayong mga anak. Kaya asahan mong naririto ako palagi para ipagtanggol kayo sa anumang kapahamakan. Wika ni Aling Carlota sa akin. Napayakap naman kaming mag-asawa sa kanya at napangiti na lang sa amin ang matanda. Hanggang sa makapanganak na ang aking asawang si Maritoni, hindi na bumalik pa ang aswang na iyon. Ayon pa kay Aling Carlota, dahil sa protektado na nito ang aming pamilya, kaya natatakot na ring bumalik pa ang nasabing nilalang. Isang pangyayaring hindi ko po malilimutan sa aking buhay, Kuya Bari. Hindi pa rin ako makapaniwala na mayroon palang ganun. Mga orasyon na hindi maipaliwanag, ngunit ito pala ay isang mabisang proteksyon sa aming mag-asawa at anak. Hindi na muling nagparinig pa ang bulong na nagsasalita sa tenga ko. Mabuti naman dahil hindi ko talaga alam ang gagawin sa tuwing naririnig iyon. Isang karanasan na nagpabago sa aming buhay. Isang bagong ina ang aming kapiling sa araw-araw naming pamumuhay. Isang makapangyarihang orasyon ang nagtanggol sa aming buhay laban sa isang nilalang na galing sa kadiliman. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari.
Salamat po ng marami and more power po sa Ang Sundo Horror Stories. Lubos na gumagalang, Louie. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.